Afternoon guys, welcome sa Mavs. Okay, so yan. Nakapag-video ulit tayo ngayon. Units, may mga arrivals tayo pero onti lang. So yun yung mga papakita ko today. So unahin na natin tong GNG na M14. M14. Teka, check ko nga yung ano niya. Yung buong ano niya. So, SOC 16 Wood ETU. So, GNG brand. Ito rin yung dumating natin last time. Naubos agad. Ayan. Okay, so real wood siya. And then may ETU na siya, guys. Top rail, ito. So, outer barrel, metal, sights. Ayan. So, markings, may marking siya dito. So, battery compartment nasa likuran. Kasha 2.2 na LiPo battery. Pero I think storm power lang nakakasya. And then, meron na rin siyang swivel dito. So, mabigat siya. Medyo, okay, sakto lang. So, ititest natin to check kung ilang FPS siya out of the box. And then, magazine niya is high cap magazine. So, dito nilalagyan ng, so ba yun? Ito. So, dyan nilalagyan ng bala. Dikamot. Okay? So, test natin. Ayan. So, iyan ko muna. Tingnan ko muna. So, safety. Ito yung safety niya, guys, Ito. Then, selector. Ito. Ayan. So, semi-auto. Hindi pa yata nakakamot So, corona check natin. Check natin kung ilang FPS siya out of the box. Teka, check ko muna kung may lumalabas. Parang lumalabas. Teka. Ayan. So, check natin kung ayan, okay. So, hindi lang tama yung pagkakalagay ko. So, kasi sobrang laki nung ng butas nung lagay ng magazine kailangan saktong-sakto dun sa half chamber. Kasi minsan yung half chamber, gumagalaw. Okay? So, test natin. Check natin kung ilang FPS. Nung nakaraan kasing dumating to, hindi tayo nakapag-check ng maayos. Ganda, no? Ganda nito. And maganda yung trigger response niya. Tingnan nyo, guys. Ayun, ganda, di ba? Selector, pag i-full auto natin, ganyan. Ito wala. Ipihit natin ganyan. Then may label na siya dito na A. Auto. Auto natin. Yun, no? Ganda. Check natin kung ilang ROF. Sana, sakto pa yung bala dun sa loob. So, nasa 20 ROF din. And, ang ganda ng response niya. Hindi siya, talagang, ayan, ang ganda. Tak. Diba? Ganda. So again, GNG na M14, Wood ETU, check nyo na lang to sa new arrivals natin. For safety, ayan, safety. Okay, so punta tayo dun sa next na unit. Check nyo to guys sa new arrivals natin. Medyo madami kasi tayong dumating na Vector. Kaya for sure, yung yung mga pictures, baka medyo na-miss out nyo si Crytek na Vector at saka tong M14. Dami kasing Vector na dumating Okay, so itabi ko muna to dito. Then, ito, pakita ko lang muna sa inyo to. Ito, isa sa mga customer natin ito.
kumuha ng unit na WE M92 na Beretta, and then pinakabitan niya ng ng kit. So ano to, SRC SR92, tama? Ayan, ito pala. So SR92 na conversion kit. Ayan guys. So ito siya. Then ano to, grip? Grip to, di ba? Parang ito yung nasa unahan eh. To. Okay. So, para sa ibang ano to. Okay. So, ito, pang full auto. And then, ito, pang semi. Ayan. So, maganda siya. Not the usual build. Kaya ako siya gustong ipakita sa inyo kasi bibihira yung nagpapabuo sa atin ng ganito eh. Ayan. So, ang pogi oh. So, silver yung WEM92 niya. Actually, dapat to color black. Pero, ayun nga, walang stock ng color black eh. Kaya sabi ko kay bossing, okay lang ba yung silver? Pumayag naman siya. So, hindi na ako nagpadagdag ng payment. Okay na yun. So, ito, yung kit is polymer. And then, may rail na siya. Charging handle niya ito. So, ayan guys. Oh. Okay, nakakasa na. So, may under rail na rin siya for grip attachment. Yung stock is adjustable. Teka, check ko nga ito ba. Ayan. So, na-adjust siya. And then, may QD swivel mount na rin dito. Mahaba yung ano niya, yung top rail niya. And then, meron na rin siyang swivel dito, swivel point. So, medyo hindi lang siya tugma. Dito, tsaka dito. Kasi ito, pang clamp swivel to. Ito, pang QD. Okay, so test natin. Ito, regular magazines. Then, kasa. Check. Okay, so ngayon, paano natin siya ikakrono? Laki ng butas. Okay, sana hindi tumama dun sa ano. Pero usual naman, alam niyo naman na siguro yung corona nito, hindi ko nakakorono. Medyo natatakot ako eh, baka mamaya tamaan eh. Okay guys, so check natin in action. Teka, using ko lang tong mic ko. Tinatamaan pagka nag-ano, okay, nag-ano tawag doon? Parang check something. Okay, sige. Test. Okay, so nag-slide lock. It means 100% compatible yung SR92 kit dun sa WE M92. Okay? So, ayun guys, maganda sana to kung may full auto function. Pero since ito naman yung kinuha ni bossing, so semi-auto lang to. Okay, so pinakita ko lang sa inyo. Ang price is ito, 5,500 to. Itong kit na to. And then yung unit is 6,400. Pero binigay ko na lang siya kay bossing ng 6K. Since nagkamali ako, akala ko may stock pa ng color black eh. Okay, so again, WEM92, silver, and SRC SR92 kit. So kung interested kayo, PM kayo sa page namin. And shoutout kay bossing. So guys, ito pala, baka na-miss out nyo rin. Nag-sale ako ng mga scope Check nyo sa Telegram natin, natabunan ulit siya ng Vector Optics. Again, ang dami ng Vector Optics eh. Check nyo na lang yung natin, yung tawag dito, yung mga scope na sinil ko. Ang bababa niyan, sobrang bababa. I think yung EOTech is nasa around 4,500 na lang. Ang price nun before is 5,500. So, ayun, hanggang ubos lang yung stock. So, mabababa lahat yun. Check nyo na lang guys sa Telegram. And, guys, don't forget to check yung mga post ko sa YT. So, gumawa na ako ng community dyan. Community posting. Check nyo guys. At least doon, hindi masyadong restricted yung mga guns. And, freely nakakapag-post tayo ng maayos sa mga items natin, sa mga units natin. Check nyo guys.
Kasi sa FB talaga sobrang higpit, sobrang higpit. As much as possible, ayoko na masyadong nagpo-post kasi kailangan mag-post pero syempre dahil since sobrang higpit ni FB, medyo sobrang ingat ko talaga or hindi lang medyo, maingat na maingat pala. Ayun, pero sa YT, ayun, recently ko lang na discover 'yun na may community something sila. Doon nag-post ako ng okay naman. Okay, so ito, kakadating lang kanina. ENC na 603, alam ko madami nag-aantay sa inyo nito. 603 na MK18, color black. So, sinimot ko na lang to sa supplier. Kasi, ang daming tanong-tanong, kailan daw ba MK18, kailan darating yung MK18, ganito, ganyan. So, ito, may available tayo color black. And, 8 pieces lang siya. So, nakuha na kanina yung isa. So, 7 pieces na lang. And then, ang price niya is 12.5 lang, guys. Kasama nito is stock battery. So, para doon sa mga new subscriber namin, si ENC603 is a full metal unit with complete markings, TD markings. So, one of the best na ma-recommend namin para sa newbies and one of the most reliable guns or airsoft unit sa market. Okay, so may front and rear sight na rin. When it comes to being realistic, si ENC guys, yun naman, nakikita nyo naman, di ba, kompleto yung markings, copy ng replica. So, nag-post din tayo last time na may mga lalabas na tawag dito, license unit ni ENC. So, talagang, kumbaga, magiging siya, game changer siya sa pagdating dun sa mga rifles out of the box. Okay, so tetest natin to. Check natin kung ilang FPS. So markings pala, Colt markings, ayan, engraved markings. KEC grip, crane stock version 1 with butterfly swivel. And then adjustable siya ng yung stock ng 5 positions. Metal yung buffer tube. Front and rear sights is folding sights. So nakaangat yan parehas. And then magazine nakasama is 300 rounder na metal magazine. So, dekamot. May battery na to? Wala pa. Saan? Ito? Ito. Okay, so... Teka, kunin ko lang yung nakasaksak dun sa M14. So guys, battery compartment niya nandito sa likuran. Ayan. Yun nga pala, hindi tayo nakapag-video last time. Hindi tayo makapag-video eh. Nung Monday, plano ko mag-video, kaya lang, sobrang dami kasi talagang dumating na items. May mga hindi pa ako na-update. Yung mga military action parts, I think by Friday, ma-update ko na siya. And, ayun pala, para sa mga nag-a-ask if open kami ng November 1, kakausapin ko pa yung isang staff namin to if okay siya ng November 1. Pero kung hindi, ayun, close kami ng November 1. Pero October 31, open kami. Okay, that's Friday. If ever na hindi siya available, Monday na kami mag-open. Pero I think 90% okay naman yun. So, i-announce ko yan siguro by tomorrow. Okay, so tetest natin to. Check natin kung ilang FPS siya out of the box. 430. Ayan, so malakas siya, malakas. Auto. Ayun, so ganun yung tunog ni ENC 603. Sakit sa tenga, no? Okay guys, eto. ENC 603, price is 12.5. Ang kasamang battery niya is stock battery lang okay? Check nyo na lang to sa Google Drive. Hindi ko pa pala siya nilalagay sa Google Drive. Ayun guys, ubusin nyo na lang. Hindi ko na siya nilalagay sa Google Drive. Pero pag hindi siya naubos by tomorrow,
or by before Saturday, lagay ko siya sa Google Drive. Kasi for sure, ang daming naghanap niyan, dami. Okay, so ito naman, Chris Vector na Crytek. Hindi ko na siya ititest So, teka. Alam ko license, to eh. So, ito yung box niya. By the way, pala to, battery type. Wala tayong dumating na, na GBB. So, ito yung box niya, Crytek. Ayan. So, dalawang kulay yung dumating sa atin, two-tone at saka color black. Then, ito yung unit. Ganda. Selector, ito yung selector niya. Ayan. So, I think, semi? Round burst. So, semi-auto, round burst at saka full auto. So, ito yata yung magazine release niya. And then, charging handle. So, hindi mo naman kailangan to. Meron na bang to? May battery to, sorry Medyo naging unsafe yung ito, safety. Ito, semi-auto. Teka. Ayun pala guys, may battery. So, i-test na rin natin. Hindi ko alam. Ito pala. Dito pala nakalagay yung battery niya, hindi ko napansin. So, battery niya, ito. Sorry kasi medyo nagaganong-ganong. May battery pala. So, ito round burst. 2 round burst. And then, auto. Ayan. So, test natin na may magazine. Check natin kung ilang FPS. Okay, so mababa lang. Net 300. So, nasa 350 out of the box. And then, round burst. Ayan. Then, auto. Okay. Safety. And then, mag out. Tama ba? Ayun ang mag out. Ito. Sorry hindi pala to yung magazine release niya. Ito pala. Ito guys. And then, may siya dito, serial number. Hindi ko pala nabanggit. Teka, muna natin. Ayan, wala nang bala. So, magazine release, ito. And then, ito yung underrail. May underrail na rin siya for attachment. Pero I think mas okay yung ganitong itsura lang. Mas pogi siya. Hop-up system, ito. And then, pwede mo siya i-fold, ayan. So, yung stock niya, polymer din. Ayan. So, ano pa ba? Yung battery compartment, I think ito yung magiging isang challenge dito. Kasi, small tootsie na to eh. So, pag pinasok mo siya dito, halos saktuan lang. Ang magiging problem dito is the wirings. Ito. 1.2, kasha. Sakto. Ayun, so i-dins. And I think kailangan mo siyang iklian ng konti yung wirings. Kasi, yun ang magiging usual na nagiging problema sa mga small compartment na battery compartment is yung wirings talaga. So, ito isa to sa mga ganun. Lalo na sa PDW na stock. Kasi sobrang ikli lang din nung stock. Hindi kasya din nung halos max out na yung small tootsie type. Hindi na ko makasya pag ganito kahaba yung wirings. Okay? So, ayun guys, kung may mga tanong kayo regarding these units na pinakita ko sa inyo, mag-PM kayo sa Marv Sabi PH. Ayun, so ako din naman